Magluto naman tayo ng Bake City na pangmasa pero masarap ang lasa. Let's go! Siyempre, ang una natin gagawin, pakuluan natin ang ating pasta. Ayan. Nilagyan ko nga pala yan ng salt and oil. So, ganyan po siya pag malapit na po siyang maluto. Ayan. At pagkatapos nga pala, kumuha pala ako dyan ng sabaw. Dahil gagamitin ko yan mamaya pag gumawa ako ng sauce. So, gawa na tayo ng sauce. Nilagyan ko nga muna pala yan ng butter. Ayan, tunawin lang natin ang butter. So, gagawa tayo ng white sauce muna. And then, nilagyan ko siya ng garlic. Ayan. Halu-haluin lang natin siya ng konti. At yan, pagluto na, lagay na natin ang ating all-purpose flour. Ayan. So, paglagay po ng all-purpose flour is, depende po sa inyo kung gaano kalapot ang sauce na gagamitin nyo sa inyong pasta. Ayan, haluin lang na po natin siya hanggang sa matunaw ang ating flour. Ayan. So, pagkatapos, ilagay na natin ang ating fresh milk. So, yan. Nilagay na po natin. So, ako nilagay ko nga pala lahat ng fresh milk na yan. Kasi ang ginawa kong noodles is half kilo. Ayan. So, hayaan lang muna natin siyang kumulo. Ayan. Halu-haluin lang natin hanggang sa matunaw ang ating flour. Ayan. So, ganyan lang po kalapot ang aking ginawa. So, depende po sa inyo kung gusto niyo pong dagdagan ng water. And then, nilagyan ko na nga pala siya ng Parmesan cheese. Ayan. So, hahaluin lang natin siya hanggang sa makuha natin ang texture na gusto natin sa ating white sauce. Ayan. So, more cheese, mas masarap. Ayan. Then, nilagyan ko rin pala siya ng salt. Ayan. Hinalo-halo ko lang siya hanggang sa mag-well combine ang ating mga nilagay na ingredients. So, yan. So, ganyan po kalapot ang aking ginawa. Ganyan. And ngayon naman, gagawin na natin ang ating pasta. So, ibalik lang natin siya sa ating kawali. Ayan. So, nilagyan ko rin siya ng garlic. Ayan. Sa mahinang apoy pa lang po yan. Yan yung kanina rin po pala sa paggawa ko ng white sauce, mahina rin po yung apoy nun. Ayan. Halu-haluin lang natin hanggang sa makumbine ng ating pasta at garlic. And then, nilagyan ko nga pala yan ng tomato soup. Dahil wala akong nakitang crushed tomato, yan na lang po ang aking ginawa. Pero mas maganda pong gamitin is yung crushed tomato po. Kung meron po kayo nun. Ayan. So, halu-haluin lang natin. So, yan. Heinz tomato soup po yung nilagay ko. Pero mas masarap po pag crushed tomato po ang bibilhin ninyo. So, yan po. Pagkatapos po niya, nilagyan ko po siya ng olive oil. Ayan. So, lalagyan natin siya ng olive oil para pampasarap din po yan. Yan. Halu-haluin lang natin hanggang sa mag-combine lahat ng ating mga nilagay. And then, nilagyan ko rin pala siya ng tomato paste. Dahil tomato soup ang ginawa ko, hindi siya masyadong maasim. So, imbis na konti lang ilalagay kong
tomato paste, nilagyan ko pa siya ng mas madami pang tomato paste. Pero pag yung crushed tomato po ang nilagay ninyo, maasim-asim na po yun. So, konti na lang po ang ilalagay ninyong tomato paste. Ayan. So, lalagyan rin po natin siya yung kaninang water ng pasta na ginamit natin pambakulo. Ayan. So, pag maglalaga po kayo ng noodles, huwag nyo po siyang masyadong ilaga para hindi po siya madurog. Ayan, halu-haluin lang po natin siya. And nilagyan ko rin pala siya ng asin. Pwede rin po itong lagyan ng oregano para mas masarap po at mas sosyal po ang ating gagawing bake city. Pero wala po akong oregano kaya hindi ko na lang po siya nilagyan. Yan, and then nilagyan ko rin pala siya ng sugar. Konti lang po, pampabalance lang po. Ayan, halo-haloin lang natin. And then, tikman natin kung masarap na. Pero pag kulang pa po sa alat or sa lasa, lagdagan nyo lang po siya ng salt. So, ayan na. Ayan na po ang ating nagawang pasta. So, dito pong part is tinikman ko na siya kung okay na ba ang ating ginawang pasta para malagay na natin ang ating white sauce. So, eto na po ang ating nagawa. Ayan, so ilalagay na po natin ang ating white sauce sa ibabaw. Ayan. And pwede nyo rin pala itong lagyan ng parsley. Ayan. So, eto muna nilalagyan ko siya ng parmesan cheese sa ibabaw. Dahil wala rin akong nabiling parsley, so ganyan na lang po. Ayan. Sigurado akong magugustuhan po siya ng mga bata. Ayan. So, ready na po nating tikman ang ating baked ziti, pero hindi natin siya ginamitan ng oven. Yan, kung gusto nyo po ng masarap at sosyal na pagkain, kahit wala pong oven, is magagawa nyo po siya. Gawa na rin po kayo sa inyong tahanan. Yun lamang po. Thank you for watching.